Yan po, ilalagay na po natin ngayon ang sibuyas at kamatis. Pinalambot ko na po yung baboy tsaka yung gabi. Medyo malambot na po yung baboy. Yan po ay sisigang natin yung baboy. Lagay ko na po yung sibuyas at kamatis. Para paglambot po niyan, sakto-sakto po yan. Paglalagay na po natin yung gulay. Pero isasabay ko na rin po itong sitaw. Po, yan po sitaw. Sasabay ko na sa kamatis at sibuyas. Sakto lang po yan. Yan po. Medyo marami-rami po yung sitaw natin. 2 tali po yan eh. Po yung sinigang na baboy natin. Kasi dapat po talaga sabay yung yung gabi tsaka yung baboy. Pag lambot-lambot po ng baboy, yung gabi kasi po gusto ko talaga sa gabi yung talagang lumalapot yan, medyo lumalambot ng gusto. Yung po ang kasarapan sa gabi pag hinalo natin sa sinigang. Nakakalapot po kasi ng sabaw yun eh. Hindi naman po siya madudurog. Lambot lang po siya para lumapot po siya. Yan po. Maya po, lalagay po natin yung mga pechay, talong, okra, sili. Yan, sabay-sabay na po yun. Kasi madali lang po lumambot yung paglambot po ng sitaw ng konti. Yan po. Ilalagay na po natin yung mga gulay na mas malalambot. Takpan po muna natin muli. Yan po na. Bubuksan na po natin. Ayan, ilalagay na po natin lahat ng gulay. Ayan po, sakto-sakto. Ayan po. Naluto na po yung sibuyas at kamatis. Lumambot na rin po yung sitaw. Ayan po. Ang ating sinigang na baboy. Lalagay na po natin yung pechay. Ayan po, sandali lang po yan. Malambot lang yan. Ayan po. Sandali lang po yan. Lalambot din po kagad yung pechay na yan. Ayan. Ayan po ang ating mga gulay ngayon. Ito na po yung pechay. Lubog-lubog lang po natin. Lalagay na rin po natin itong lalagay na rin po natin itong talong, sili, okra. Kasi yung pong talong at sili, okra, malambot lang naman po yan. Kaya matuloy pong maluto. Lagay na po natin. Okay, sabay-sabay na po yan. Mabilis lang po yan. Paglambot lang po ng talong, okra. Kasi pangit po sa okra yung nalalabog. Mas maganda po yung pagkagat natin ng okra. Talagang may kinakagat pa po tayo. Yun po ang akin kasing gustong luto sa okra. At nakatesting na rin po kasi pag nalabog talaga yung okra, na siya, parang nalulusak na. Ayan po. Naglagay na rin po ako ng asin dyan. Palasa. Papalambutin na lang po natin yung okra, talong, tsaka yung sili. Ayan, luto na po yan. Takpan lang po muna natin uli. Pagyari po yan, tikman lang po natin kung okay na. Ayan po, luto na po ang ating sinigang na baboy. Kakain na po muna. Kain po muna tayo ng pananghalian. Siyempre, kasama na rin po yung panghapunan dyan. Medyo marami po yan eh. Damihan ko po yung gulay. Ang sinigang na baboy po ang ating ulam ngayong tanghalian. Pati na po panghapunan na yan. Po, luto na po siya. Po. Meron nga din po pala akong nilagay dyan yung yung bilog na talong na nabibili, organic. Yun po, nabili ko po sa may tindahan. Dito po sa lugar namin. Po. Ayan, luto na po siya. Yan po yung sili, hindi ko rin po pinutol yung sili kasi bawal po yung maparas yung lalasa sa sabaw kasi po meron pong hindi makakakain. Nung una po sinanay ko po eh. Ayan, kung sino po may gusto ng sili, kunin na lang po para kainin o kaya gawin pong sausawan. Lagyan na lang po ng po.
Nakaraos na naman po sa pang-ulam ng tanghalian at pang-apunan na po yan. Hapunan. Kainan na po muna tayo. Gutom na po eh. Saktong-saktong kainitan po ang sabaw ng sinigang. Salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Kainan na po muna sa hindi pa po nananghalian. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan, maggigisa po tayo ng manok. Ginisang sinigang po yung manok. Nilagay ko po munang una yung luya. Ginigisa-gisa ko po siya sa kawali. Para dyan po sa manok. Mahigit kalahating kilong manok po yan. Sasangkutya ko po muna siya dyan sa luya, sibuyas, bawang. Yan po ang ating sinigang na manok. Lagay ko na po yung bawang. Ayan. Inuuna ko po kasi muna yung luya pagka magigisa po ako ng manok. Ginisang sinigang po yan na manok. Para medyo umano po muna yung luya. Maluto-luto, pumatas ng konti. Kaya ako po ilalagay yung sibuyas, bawang. Ayan. Yan po yung sisigang pong manok. Yung pong gulay niya nandiyan na po sa kaserola. Pinapalambot ko na po para pagkaluto po nitong manok, ilalagay ko na lang konting kulo. Kahanguin ko na po sila. Tapos lagyan po natin yung sibuyas. Tapos konting halo-halo. Nalagay na po natin yung manok. Luto-lutuin lang po natin yung sibuyas ng konti at bawang. Talagang inuna ko po kasi yung luya para mas naano siya ng konti. Masangkot siya ng konti sa mantika. Mga amoy-amoy na po siya bago ilagay yung bawang at sibuyas. Ayan. Ayan po. Ayan po, konting mekos-mekos. Lagyan na po natin ngayon yung manok. Ayan po. Lagit kalating kilong manok po yan. Lagyan na po natin. Ayan, sasangkutsahin ko po muna siya dyan ngayon. Diyan ko na po siya halos papalambutin. Lalasa po ng gusto sa kanya yung luya dyan. Sibuyas, bawang. Habang sinasangkutsa ko po siya, lalagyan ko na po siya ng pamintang pino. Kasi para po sa akin, pag sinasangkutsa ko siya, nilalagyan ko siya ng pamintang pino. Mabango po yung amoy niya. Nakakatulong po sa bango ng pagsasangkutsa. Yan, lagyan na po natin ng luya. Ay, ng pinong paminta po yan, lalagay ko. Wala naman pong kaso yan, kahit isigang pa eh. Para lang po ba mabango o makakatulong din po kasi talaga sa lasa. Habang sinasangkutsa ko po siya. Lagyan ko po siya ng paminta. Nangangamoy-ngamoy nga po siya eh. Habang nahalo. Parang yung singaw po ng paminta, tsaka yung singaw ng luya, manok, sibuyas, yung bawang. Nagiging dagdag bango po yung paminta. Yun lang po yung diskarte ko po yun. Kahit po kayo matusubukan nyo, kung di man talaga kayo naglalagay, testing nyo lang po, masasabi nyo mabango nga po talaga yung singaw ng amoy niya sa pagkakagisa, yung ng paminta. At talagyan ko rin po siya ng konting asin lang para pansangkot siya. Yan po yung gigisa sa sinigang na manok. Ginigisa ko po muna bago ko ilagay sa gulay. Sabi ko nga po, medyo lulutuin ko na po talaga yan. Tapos luto na po siya, papakuluin ko lang ng sandaling kulo. Pag naisalin, para luto na po lahat, tapos titimplahan na lang po siya. Okay na po yun. Patakpan ko po muna ngayon. Okay, ayan po.